Kapag ikaw ay nasa isang relationship, nasa isip mo ba yung konsepto ng dating to marry o pakikipagrelasyon na patungo sa pag-aasawa? Ang isang relasyon na maaaring humantong sa hangganan o sa kasalan, ano-ano nga ba ang mga dapat nating alamin sa usaping pag-aasawa at patungo sa magandang pagsasama? Sinasabi sa mga pag-aaral na ang matibay at masayang samahan ng mag-asawa ang pinakang susi sa maayos na paghubog ng isang tao kumpara sa kanyang edukasyon, lahi, edad o kasarian. Ngunit sa malawak na problemang kinakaharap ngayon ng mga mag-asawa na may kinalaman sa infidelity, abuse at iba pa, paano natin masisiguradong hindi magagaya ang ating bubuing pamilya? Samahan po ninyo kami ngayon habang ating pag-uusapan ang bagay na tungkol sa masaya at maayos na pag-aasawa dito pa din po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Sa mga oras pong ito ay patuloy natin na makakasama ang lovely couple na talagang nagbibigay sa atin ng inspirasyon to have a united family dahil sa pagpapakita nila ng pag-ibig ni Jesus sa iba, sa lahat ng mga tanga sa lamuhan nila. Kasama pa rin po natin, Enan and Jazel Diaz. Para mas lalo po natin sila makilala, panoorin po natin ang video ito. Si Zernan Enan Diaz at si Jazel May Martinez Diaz ay long-time married couple na mayroong passion para sa pagpapatibay ng spiritual life ng bawat pamilya at bawat individual sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na mas makilala pa si Kristo. Si Enan ay isang accountant by profession at musician by passion. Nag-training din siya bilang isang chaplain sa Adventist Medical Center Manila na nagkakaloob ng pastoral care sa mga pasyente nito sa pamamagitan ng therapeutic communication. Sa ngayon, siya ay naglilingkod sa loob ng 9 na taon bilang parte ng internal audit ng General Conference Auditing Service ng Seventh-day Adventist Church. Sa labas ng kanyang propesyon, siya rin ay isang singer at choir director. Si Jazel naman ay isang graduate ng Bachelor of Arts in Theology noong 2012. Siya rin ay naglingkod bilang chaplain sa Adventist Medical Center Manila kung saan sila nagkakilala ni Enan. Nakumpleto din niya ang kanyang Master of Arts in Religion noong 2020 sa Adventist International Institute of Advanced Studies. Siya ay kasalukuyang nagtuturo sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines. Bukod dito, si Jazel ay isa ring tele-evangelist at host sa iba pang programa ng Hope Channel, kabilang ang Alam Mo Ba at Adventist Heritage. Sa ngayon, they have 3 daughters na sina Rafa, Mo and Denden na kung saan kanilang sinasanay upang maging mga tagapaglingkod ni Jesus. Kasama sila, sama-sama tayong matuto sa kung paano makakapagtaguyod ng isang masayang pamilya. Yan, salamat po at masaya kami na makasama kayo mula dito, Enan and Jazel. Meron po ba kayong gustong sabihin sa ating mga tagapanood? Good day sa ating mga viewers. Salamat. Patuloy nyo kaming sinamahan mula nung unang episode hanggang ngayon. At sa mga bagong tune in lang sa aming programa, salamat sa inyong pagsubaybay. We pray that you will benefit from this discussion. Yes, so very exciting po ang ating topic this hour and we pray na marami po kayong matutunan, ma-enjoy nyo rin ang programa and marami kayong baunin ng mga leksyon at mga tips for you to have a better relationship sa mag-asawa. Yan. So, kung sakali na hindi nyo napanood yung mga previous episodes natin, pwede nyo po yung balikan sa ating pong Facebook page na Hope Channel North Philippines. Dahil talaga namang marami tayong mga natutunan at ngayon ay magpapatuloy ang ating pag-aaral. Salamat po ulit sa inyong dalawa, Jazel and Enan. At nais din po namin batiin ang lahat ng mga nakatutok sa ating pong Facebook pages sa Hope Channel North Philippines, North Philippine Union Conference sa AWR Manila. At ganoon din po sa mga naka-cross-post sa ating mga missions and conferences. Pati na rin sa mga kasama natin na nanonood sa YouTube, sa Hope Channel North Philippines din. At ganoon din po sa mga nakasubaybay sa ating television, sa GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45. At syempre, binabati din natin ang lahat ng mga naka-tune in sa ating radio
sa AWR 89.1 FM. Kami pong lahat ay masaya na makasama kayo at dalangin namin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Siyempre, inimbitahan din po namin kayo na i-like at i-share ang ating pong live broadcast ngayon para mas marami pa ang makinabang sa ating pong mga matututunan. At kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating Facebook at YouTube channels, pakihit lamang po ang follow at subscribe button para mas madami pa kayong updates sa mga exciting na programs na kagaya nito. Bago po tayo magsimula sa ating discussion, ay hilingan po muna natin si Enan na manalangin para sa atin. Manalangin po tayo. Hinihiling po namin, Banal na Panginoon, ang inyong presensya sa amin pong pag-uusap ngayon. Dalangin po namin ang aming mga tagapakinig, whether sila po ay nasa mag-asawa na, nagko-contemplate, na pumasok pa lang sa pag-aasawa, ay tulungan po sila, Panginoon, na makarinig ng mga makabuluhan at kapaki-pakinabang ng mga katotohanan sa amin po pag-uusap ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, magpo-proceed po tayo sa ating discussion. Tulad ng sinabi natin, pinag-uusapan natin yung paano magkakaroon ng masaya at makabuluhan na pagpasok sa pag-aasawa, marital relationships. Gaano ba kahalaga na pagtuunan natin ng pansin na itong sa pag-aasawa, pagtutuunan natin kung paano magka-thrive itong relationship na to? Yung marital relationship ay napakahalaga, especially sa mga pumasok na nito, no? At even dun sa mga nagko-contemplate pa lang na pasukin ang isang marital relationship. Ngayon, yung prinsipyo na napakahalaga sa tingin ko na kailangan nating paglaanan ng pansin, unang-una, again, going back sa original design ng Panginoon, yung understanding o pagkakaunawa ng iyong spouse, ang iyong asawa, ay isang nilalang din sa image ng ating Panginoon. Tayong lahat, whether man or woman, pareho-pareho tayong nilalang, ginawa sa wangis ng ating Panginoon. So yun yung napakahalaga. And for us to thrive, ay kailangan yun yung premise na pareho nating nauunawaan na pareho tayong nilalang sa wangis ng Panginoon. Dahil with that understanding, susunod yung ibang mga bagay na nakapaloob doon. Dapat nandoon yung respect, nandoon yung pagmamahal, yung pagkalinga, yung pag-nurture sa isa't isa. Sabi nga, yung oneness na tayo ay isang laman na dahil mag-asawa na. So, may gagawin ka ba para sirain yung sarili mong katawan? Ideally, wala. Yung normal na answer ay, of course, aalagaan ko yung sarili kong katawan para hindi mapahamak. So, kung ang aking spouse ay extension ng aking sarili, ng aking buong pagkatao, hindi lang ng aking katawan, ay yun yung premise na dapat nating maunawaan para matrato natin ang ating spouse sa tamang pamamaraan. Yeah, so sa panahon natin ngayon, Wilmer, napakarami kasing marriages na nasisira, naghihiwalayan, ganyan. Although sa Pilipinas, wala pang divorce, pero alam natin na maraming separated na mag-asawa. And to think, wala din kasing gaano nagtuturo anywhere else, kung papaano dapat makipagrelasyon bilang mag-asawa, kung paano mag-resolve ng conflict, kung paano i-overcome yung mga challenges and problems and trials na dumarating, And lalong higit na kapag nagkakaroon na ng mga anak within the family. Madalas, Wilmer, kasi ay hindi na napagtutuunan ng pansin yung marriage mismo, yung mag-asawa mismo. Kasi masyado nang nakatuon yung pansin dun sa mga anak. Sabi nga, merong isang in-interview na writer, sabi doon, one of the best gift that you could actually give your children is to actually love your spouse. Akala natin hindi yun importante. Akala natin hindi mahalaga na pinagtutuunan ng pansin yung marriage relationship o yung relationship ng mag-asawa. Pero, to be honest, importante pala yun dun sa mga anak, dun sa mga kabataan, dun sa children, na makita nila na, uy, love ni mommy si daddy, uy, love ni daddy si mommy, uy, ang ganda ng relationship ng parents natin, parang ganon. And that also give us a hope na yung next generation could also be a loving generation, alam mo yun, next generation na mapagmahal na mag-asawa. So it also sets a good example to our children. So
akala talaga natin pwedeng baliwalain lang yung marital relationship, lalo higit pag may mga anak na. Pero importante pala talaga yon at dapat pagtuunan natin pansin, and let's do something to educate ourselves about it. So nandun pa lang sa mabalikan natin yung mga past topics about dating, etc. So nasa dating pa lang, una kinikilala mo yung iyong spouse para alam mo, naunawaan mo kung ano yung mga pangangailangan, yung needs ng iyong magiging asawa. Kasi pagpasok dun sa isang marriage setup na, mas marami pang issues kayong pag-uusapan, maraming issues kayong ma-encounter. So dapat naunawaan mo na somehow meron kang knowledge, pagkakaunawa, understanding dun sa spouse mo kung ano yung mga kailangan niya, kung paano siya mag-react sa mga bagay-bagay, ano yung mga bagay na mahalaga sa kanya, ano yung mga bagay na ayaw niya, ano yung mga bagay na makakapag-trigger sa kanya into anger. Kasi dapat naunawaan yun. At pagpasok sa marriage context, patuloy niyong i-workout yun. Patuloy yun na yun i-workout. Sa dami ng issues na pwedeng mag-arise, una, sa marriage, lahat ng basics kailangan na pag-uusapan. Paano natin ipoproduce ang ating kakainin araw-araw? Kaninong savings? Para saan yung ganitong savings? Sinong magbabayad ng upa? Paano ang pag-aaral ng ating magiging mga anak? Paano natin sila didisiplinahin? Napakaraming aspects ng marriage and parenthood in general as a family. So, yung mga basics na yun, kailangan ma-provide. At nandun din yung mga deeper needs ng isang tao bukod dun sa mga basic physical needs. Nandun yung emotional needs, yung physical, yung well-being, yung spiritual needs and well-being, yung mental, yung intimacy na kinakailangan ng mag-asawa. Dapat lagi ding napag-uusapan yung lahat na yan. And eventually, i-flesh out natin sa mga specific topics, yung communication, etc., parenting, sa mga susunod nating topics. Pero ang isang magandang prinsipyo na aming na-discover, una nga, babalik tayo doon sa image ng Panginoon, na dapat na-recognize natin na ang ating asawa ay image bearers ng Panginoon. At ngayon, nasa marriage, hindi lang sila basta image bearers, extension mo na siya ng iyong sarili. So, ang laking tulong sa amin as a couple, yung 5 languages of love, 5 love languages. At ang nadiskubre ko sa aking asawa, yung primary love language niya pala ay words of affirmation. So, kailangan niya na ina-affirm, nire-recognize yung kanyang mga strength, kung ano yung mga mabubuting bagay tungkol sa kanya. Tapos, yung second naman niya na love language is spending quality time. So, kailangan nandun yung paglalaanan ng panahon na mag-uusap, o minsan kahit hindi kayo nag-uusap, basta magkasama lang kayo. Napakahalaga nun na nag-spend ng quality time. And ang ganda, ang kabutihan sa amin ng Panginoon, ako naman, yung love language ko, ganun din, yung primary, pero switch lang yung top 2 namin kasi 5 yon. So akin, ang top love language ko ay spending quality time. Sumunod doon yung words of affirmation din. So napakalaking blessing yun sa amin ng Panginoon na, okay, yung primary needs namin halos nagtutugma. So kung ano yung kailangan ko, more often than not, yun din yung kailangan ng asawa ko. So mahalaga na di-distinguish yung mga yon, na di-define early on sa relationship para alam mo kung paano pupunuan yung mga needs na yon ng iyong mahal na asawa. Pero Wilmer, meron din mga mag-asawa na wala silang anak, right? And at times, nalulungkot sila kasi nga wala silang anak, and then they don't feel like they're a family, ganyan. Pero it doesn't mean na hindi kayo mag-grow as a couple. Kasi pwede pa rin na kahit walang kids in the family, you do something, especially intentional things, to actually make your relationship grow and to make your relationship meaningful din naman. And sabi nga ni Enan, going back to God's idea na you are co-image bearer ng Panginoon. So even in your, alam mo yun, kayong mag-asawa lang, you could still glorify God in many ways in your relationship. So parang bumabalik tayo palagi no na pinag-usapan kasi natin yung thriving na married life, kung paano magla-last long, di ba? Bumabalik palagi dun sa preparation period, di ba? Nakasalalay yung
paghaba ng ating relasyon sa kung gaano tayo nag-prepare dun sa pinasok natin na relasyon. Preparation sa pagpili, preparation sa pagpamature sa ating sarili. Lahat ng yun ay nakasalalay, ay malaking factor para mag-thrive yung relationship na pagpasok sa married life. So, pero sa actual na nandun ka na sa stage na yun, ano pa yung mga steps na pwede na i-take? Unlike sa mention namin ni Ma'am Jaisel, no, yung tungkol sa pwedeng gumawa ng mga bagay na meaningful. Ano yung mga specific na mga bagay na yun para mas lalo na maging quality yung companionship niyo. Lalo na kung wala kang anak, kayo lang dalawa, paano yun? Hindi ba yun makakainip o ulit-ulit na lang kayo lagi magkikita sa bawat araw? Nakakatuwa, Wilmer, no, na marami tayong pwedeng kagaya nito. Actually, ngayon lang ako naglabas ng maraming books and resources with regards sa ating episodes. Kasi, to be honest, kami ay, ilang years na ba tayong kasal? 9 years, diba? Parang sa amin, parang there's still more we could learn. Parang ganon. For our marriage to actually grow and talaga mag-thrive, ganyan. So for example, in this one, itong Highly Effective Marriage na book, ayan, by Nancy Van Pelt. Sabi dito, merong her needs and his needs. Nung minsan, I've tried reading yung book na Women Are From Venus and Men Are From Mars. Doon ko na-realize na ang laki-laki ng difference ng babae at lalaki. At the same time, may need siya, meron din akong need na magkaiba, na pag hindi natin alam yung need ng isa't isa, nanguhula tayo. Akala natin yun yung need niya, pero iba naman pala, hindi naman pala yun. So, hindi nagtutugma, hindi tuloy, meron tayong tinatawag na emotional love tank. Hindi tuloy na-fill in yung emotional love tank ng partner natin. For example, yung need dito ng kababaihan is actually love and affection, emotional security, appreciation for domestic efforts. Alam mo yun, araw-araw no? Nag-chores yung mga kababaihan, pero feeling nila, hindi sila na-appreciate, ganyan. Tapos yung appreciation for efforts to look attractive. Diba? Bakit ba nagpapa-reband yung kababaihan? Bakit nagpapaayos ng kuko, ng and all? Kasi gusto nila na they would look attractive and ma-appreciate din sila for that. And then yung romantic attention. Yun pala yung mga needs ng kababaihan. Tapos sa kalalakihan naman, his need for admiration for appearance, yung sabihan siya ng gwapo, pogi, ganyan. Yung abilities and character traits, kasi mahalaga sa kanila yun. Sa kalalakihan, di ba? Mahalaga yun. And then yung approval and support, as well as respect, big word, respect, and then sexual fulfillment. So, yun yung mga needs ng kalalakihan na sometimes sa part ng babae, akala natin ang need din niya ay kagaya ng need ko. Hindi naman pala ganun. Magkaiba pala. So, unless aware tayo, saka lang natin malalaman na at magiging intentional tayo to actually address it. At yung journey ng marriage, kaya nga siya lifetime vows din eh. And it has to be a vow. Kasi kailangan may panata, kailangan may pangako sa isa't isa na magko-commit ako sa iyo hanggang mamatay tayo. Yun yung nasa marriage vows. Kasi there will be times na hindi ka as fulfilled, marahil, as satisfied in that stage or emotionally or mentally. Minsan yung mga needs mo, meron talagang instances na hindi palaging meet. Kasi itong pagkilala sa asawa mo is a lifetime journey nga rin naman. Kaya kinailangan mag-vow na I will stay with you, I will choose you through thick and thin. Maging committed ka talaga. Committed ako sa iyo hanggang tayo ay mamatay. Nakikilalanin kita, aalamin ko yung needs mo habang nabubuhay tayo. And I trust that you will also do the same for me. Na tayo, no matter how difficult life is, no matter what the challenges come our way, hindi tayo maghiwalay. Patuloy tayong magsasama, patuloy nating kikilalanin ang isa't isa. Ako, marahil hindi sapat ang pagkakakilala ko sa iyo initially sa aking mahal na asawa. Hindi ko naintindihan lahat. Yung kanyang uniqueness, yung kanyang gifts, yung kanyang quirks. Marahil lahat hindi ko yun naunawaan initially. Pero yun yung commitment ko na lifetime
because we have a whole lifetime to figure it out together. Sa kapangyarihan ng Panginoon, tayo ay magtutulungan na ma-realize natin yung potential natin, ibigay yung mga pangangailangan ng isa't isa sa abot ng ating mga kakaya sa kapangyarihan ng Panginoon. Yun yung pinagtitibay na patuloy na ginagawa habang nabubuhay tayo bilang mag-asawa. So habang minimension nyo yan, no, yung kinakailangan, alam natin kung ano yung needs ng partner natin, aaralin din natin kung paano fulfill yung needs na yun, specific na needs. Parang pag sa typical na isang pamilya, minsan naiisip nila napaka-overwhelming naman nun na ang gusto ko lang ma-focus. Halimbawa, ako isang lalaki, magpo-focus ako paano ako mapoprovide yung pamilya ko. Na at the expense na wala na akong quality time. Diba? Yung isa naman, yung babae, ay nakafocus ako sa minsan dagdag din siya, maghahanap din siya ng hanap buhay niya, o kaya focus ako sa pag-aalaga ng anak ko, o kaya dun sa mga gawaing bahay, kung ano na naitirang responsibilidad sa akin. Wala na akong time magbasa ng libro, wala na akong time na magbasa akong libro, tapos wala naman kami makain. Ngayon, anong gagawin ko? Paano natin ma-manage yung ganong klase na priorities sa loob ng family life? So obviously yung priorities and responsibility yun yung primary question. Kasi totoo 'yun. Napakaraming priorities and responsibilities na nag-a-arise sa isang marriage family at sa family. So napakahalaga na iset natin yung hierarchy ng responsibilities na yun, yung priorities na yun. Ano ang pinakamahalaga? Kami, dinicide namin sa aming family na ang pinakamahalaga is to seek God. Kasi yung paghahanap mo sa Panginoon, yun yung from there will flow everything else. Kung nasa tamang lugar yung aming puso at isip bilang individuals at bilang mag-asawa, ang Panginoon ang gagabay sa everything else. So yung responsibilities under that, ano ba yung hierarchies na yon? So papatak dyan, again, yung basic needs, yung emotional needs ng isa't isa. Yung mga bata especially kasi sila yung very dependent, hindi pa nila kayang i-fend yung kanilang sarili at i-sustain. So obviously at different stages, kumbaga yung hierarchy na yan gagalaw at different stages of marriage and family life, especially yung pagkapanganak ni Jaisel sa aming mga anak, especially yung newborn kids, ibang responsibility ang tutok na kailangang ibigay. So habang lumalaki, medyo nag-a-adjust. Pero all the while, dapat hindi pinapabayaan all the while yung relasyon ng mag-asawa sa isa't isa. Na hindi siya mawawala at any stage. Minsan, maaring makalimutan or we are too tired. Minsan, yun nga, pagod sa trabaho, pagod sa pagpapadede ng anak. Minsan, may time talagang medyo pagod. Pero at the back of our head, yung importance ng isa't isa, dapat hindi mawawala. At when time comes na muling, okay, may opportunity, sige, gawin natin to, mag-date tayo uli, o maghanap tayo ng time na tayo lang, na wala yung mga bata. So, dapat nandun yung intentionality na i-foster yung magandang pagsasamahan at pag-uunawaan sa isa't isa. Yeah, so talking about hierarchy, in terms of hierarchy in relationships in the family naman, of course, una yung relationship with God. Pero actually, yung the next relationship after yung relationship with God in the family is yung relationship ng mag-asawa. And then after nun, is saka yung relationship ng parents to the kids, to the children. Sometimes kasi nagkakabaliktad na we prioritize yung parents and children na relationship within the family. Pero sabi ko nga kanina, the best gift we could ever give to our children is that we love our spouse. Is yung makita ng mga bata na ay, mahal ng parents namin yung isa't isa. And that gives them comfort, that gives them assurance, that gives them security na our family would last long together. And imagine, kapag malalaki na yung mga bata, you know what is left? Kayo din naman mag-asawa. Diba? Kasi yung mga bata na yun, mag-grow sila, magbubuo sila ng sarili nilang family. Pero at the end, so after nung God relationship, edi yung mag-asawa din naman yung natitirang magkasama at the end. So if na-neglect mo throughout, the years na nag-grow yung mga anak mo, if na-neglect mo yung marriage life nyo, or yung buhay nyo mag-asawa, parang mawiwindang ka. Pag wala na yung mga anak mo,
ano na tayo? Ano na gagawin natin? Do we really enjoy the companionship of each other pa rin ba? Or wala na? Parang hindi natin ma-define yung sa sarili natin pag wala na yung anak natin. So that's one danger. Kaya yung intentionality natin with our marriage, with the married life is really important din talaga. Yeah, may nabasa nga ako na ganun na book or parang napakinggan ko na sermon no, na ang married life ay parang lifetime na pagkilala sa isa't isa. Kahit mahaba pa nga yung courtship na stage nyo, hindi nyo pa rin masasabing kilala nyo talaga yung isa't isa. That's true. Kundi sa loob ng marriage ay doon nyo mas di-discover yung iba't iba pang mga potentials at mga pwede pang growth ng bawat isa na kung nineglect nyo yun dahil nakafocus na kayo sa anak, pag umalis na yung mga anak, sabi nga dun sa napakinggan ko, nabasa ko ay, hindi nyo kilala kung sino tong kasama nyo kasi nineglect nyo yung pagkakataon na mas pakilala nyo pa sila dun sa years na lumipas. So napakaganda na ma-recognize natin yung hierarchy ng mga bagay. Minsan kasi, lalo na sa atin setting na Pilipinas, third world country, ang focus palagi ng mga magulang ay kung paano mapapaangat ang status natin. That's true. Economic status at the expense ng mas mga bagay na long term. Mas mga bagay na mas mahalaga. Mahalaga pagdating sa pagpapamilya. Yun. No wonder, Wilmer, the way Jesus calls the church as bride. Alam mo yun, na parang ang tingin sa atin ng Panginoon is yung relationship na husband and wife. Yung relationship na bride and groom, ganyan. Kasi ganun na lamang yung love, yung intimacy, yung long-termness, yung lifetime na kagustuhan ni Jesus to be with us. Ang galing hindi lang basta okay, saglit lang tayo magkakasama tapos wala na. Pero ang gusto niya, kagaya ng married relationship na pangmatagalan talaga until death do us part. Yung pursuit of knowing and yung panliligaw essentially, kasi para siyang tayo, habang tayo nabubuhay, may nadi-discover tayo sa ating mga sarili. Yung self-discovery and self-knowledge, it is lifetime also. Pati yung spousal relationship is actually a lifetime work din. Kasi hindi siya mauubos dahil even if nakilala mo na at certain ages yung wife, ang tao patuloy na nag-evolve patuloy na nag-grow habang nagbabago ang inyong composition ng family, nadadagdagan ng mga anak, habang nagbabago ang inyong economic status din, habang natututo tayong mag-earn, mas maka-save up, habang nagbabago din yung career or yung any changes. And of course, nandun din yung challenges, yung mga health issues. Recently, nagkaroon kami ng aksidente tapos nagkaroon ako ng health issue na makita ko yung spouse ko na nandyan sa tabi ko all throughout. Napakalaking bagay nun. Kasi yun nga, nagbabago ang mga circumstances. Minsan ang tao meron ding pagbabago. Pero dapat ang hindi magbago, yung commitment to my wife that I chose, na hinarap ko sa Panginoon, pinangako ko sa Panginoon na aking aalagaan at kikilalanin. Dapat yun ang hindi mawala. Yung pursuit na yun, na patuloy na magkakilanlan, patuloy na maunawaan ng isa't isa, no matter the changes inside and outside of yourself, ay i-commit natin with the power of God na gagawin natin yun. Amen. So sa akin, personally, we're talking about this pero guilty ako dating sa mga, although wala pa akong wife, pero meron akong girlfriend na I intend to be my wife. Pero dahil sa maraming mga responsibilidad, tapos magkalayo pa kami ngayon, hindi yung time namin sa isa't isa na kagaya ng dati ay hindi nakagaya ng kung paano ako naglalaan ng time kagaya ngayon na masyado akong busy, marami akong tinatapos sa deadlines. Ina-expect ko na maiintindihan niya at na-appreciate ko na supportive siya sa akin, pero alam ko sa sarili ko na meron siyang mga needs na hindi ko na-fulfill dahil sa iniisip ko mga bagay na mahalaga. Pero kailangan natin ma-realign ulit yung focus natin sa totoong mahalaga kaysa dun sa pakala lang natin urgent, immediate, pero merong long-term na kahalagahan na kailangan natin na ma-recognize. So, maganda yung na-mention mo, Wilmer, as early as the dating stage. Kasi yun pa rin yung you are learning how to navigate yung buhay and negotiate din kung paano nyo haharapin yung mga issues na yun.
So, oo, may mga pagkukulang. Hindi yun mawawala. Even up to marriage, hindi mawawala yung mga challenges or issues. Pero paano ninyo siya ninanavigate together? Paano nyo ninenegotiate yung mga perceived na needs? Paano kita matutulungan? O paano mo ako matutulungan na intindihin yung mga pangangailangan mo? Paano mo ako matutulungan na ibigay din sa iyo yung mga pangangailangan mo? So it's a lifetime of growing and communicating, negotiating with each other. Yan. So, yan. Bago pa mapunta sa personal na counseling itong yan, marami tayong mga information na natutunan ngayon na talagang helpful sa bawat isa sa atin. Lalo na sa mga nagnanais na pumasok into a marital relationship. Marami tayong nalaman sa usapin ng pag-asawa. So, kung meron po kayong mga additional comments o kaya naman ay mga katanungan sa atin pong mga may kinalaman sa ating topic ngayon, pwede po kayong maglagay sa ating comment section or di kaya ay kontakin po ninyo ang mga numbers na makikita po ninyo sa ilalim ng inyong mga screens. Bago po tayo magpatuloy sa ating discussion, makakarinig po muna tayo ng isang awitin. Knowing this, we live
Ayan, salamat po sa magandang mensahe ng awitin na ating po napakinggan. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating discussion ngayon about usapang pag-aasawa. So, iniimbitahan po muli namin kayo na i-share ang ating live broadcast sa mga oras na ito. At Sir Enan, Ma'am Giselle, tayo magpapatuloy sa ating pong discussion. Kanina, marami tayong napag-usapan tungkol sa ano ba yung dahilan at paraan para maabot natin yung lasting na relationship towards marriage. Ano yung mga bagay na dapat natin consider, i-prioritize habang tayo ay nasa loob ng buhay kasal. Pero ano masasabi naman natin ngayon sa mga pamilya, mga mag-aasawa na kumakapit na lang, kumbaga sa pagkapit ay isang daliri na lang nakakapit, naghihingalo na, parang maraming struggles, maraming mga problema. Anong maitutulong natin? Anong masasabi natin sa kanila na makakatulong para ma-regain yung strength nung relationship na meron sila? Napakahalagang tanong nito, Wilmer, na yung ni-raise na, yun nga, napakaraming families or marriages na hanging by a thread, sabi nga, na talagang konti na lang ay malapit nang bumigay. Unang-una, we would like to say we feel for you. Kami ay alam namin na hindi madali ang pag-aasawa at napakaraming potential issues nga na kaharapin ng isang buhay mag-asawa. We feel for you. Pero nandun din ang kagandahan ng recognition, na una makita nila na na-acknowledge nila sa sarili nila na nahirapan kami. Kasi that's the first way, the first step towards dun sa paghahanap ng mga maaring solusyon. So, una, i-acknowledge natin na totoo, nahihirapan kami. Halos wala na silang nakikitang solution inside kasi nagpatong-patong na yung mga issues na marahil ay kinakaharap nila. Pero just like anything else, lagi tayong babalik sa Panginoon. Alam natin na ang Panginoon na nag-ordain gumawa ng marriage ay siya rin ay He cares that your marriage will thrive and succeed and survive. Hindi lamang survive o ma-prevent ang paghihiwalay, kundi mag-thrive din naman at mabuhay ng merong kasayahan yung marriage. Ma-reignite, ma-flourish, mabuhay muli yung marahil ay kumukurap-kurap ng pagmamahalan. So, wala pong imposible sa Panginoon. Pwede po natin itong ilapit sa Panginoon. Kung tayo po ay may mga churches na kinabibilangan, maaari din po tayong sumangguni o kumonsult sa mga nakakaalam na mayroong mga godly marriages, experiences. Nandyan din available ang mga professional help like yung mga pastors, psychologists, at mga counselors, guidance counselors na pwedeng malapitan. Marami pong solution din na pwede nating lapitan. Pero unang-una po yung divine intervention talaga dahil wala pong kakayanan tayo pong lahat ay makasalanan. Napakahirap po in our own powers. Pero kung ating ma-recognize yun, lumapit tayo sa Panginoon, gamitin po natin yung mga means na meron at patuloy po na paglaanan ng effort din yung reconciliation, yung pagkakaayos ng mag-asawa. Napakahalaga po sa next natin topic yung communication. Kasi karamihan sa ating mga couples ay doon na nagkakaroon ng roadblocks, ng gaps, ng tensions sa pagko-communicate. Kasi hindi nila natutunan yung tamang pagko-communicate. Mas tatalakayin natin siya in the future. Pero kung nasaan man kayong stage ngayon, mag-usap po tayo at maging intentional po tayo both sides na mapag-usapan yung mga issues na ito at i-assess kung anong klaseng tulong yung kakailanganin natin para malagpasan yung mga obstacles na kinakaharap nila. Kaya pala, Wilmer, merong gantong book, Hope for Today's Families. So, when I read this book, ang laking bagay talaga. And I believe maraming matutulungan na pamilya if they will be able to read this. I think our conference or our yung opisina natin. Our office is actually giving out some of this one. So sabi dito,
one thing that we should do to build a successful marriage is to build your marriage on real love. And that includes yung self-denial, yung pagiging unselfish, ganyan. Yung pagiging love is patient and kind, love does not envy or boast, love is not arrogant or rude. Yung mga ganon. So, let's build our marriage on real love. Siguro, nung umpisa, nakikita natin yung true love, yung real love. Pero bandang nakailang years na kasi kayo in marriage, ganyan, parang hindi mo na nakikita or hindi mo na nagagawa. Why not try to go back on, expressing real love talaga? And number 2 dito, accept each other's faults and imperfections. Minsan kasi ang dami nating expectations kapag mag-asawa na. Parang dapat ginagawa mo to, dapat ganto, dapat ganyan. Pero to be honest, wag na tayo masyadong entitled. Parang, kung meron man siyang imperfections, or meron man siyang mga pagkakamali, let's just accept it. And sabi ni Sunshine Cruz ba yun? Or si Cesar Montano? Ang marriage daw is, our couple is, 2 taong mapagpatawad, 2 forgivers. So, forgive din. Yeah, forgive. As God forgives us, forgive often. Nakalagay din dito sa number 4, forgive often. And then yun nga sa communication, listen to each other. Minsan akala natin, pinapakinggan natin yung spouse natin. Pero hindi pala. And the way we listen is actually, hindi lang yung, alam mo yun, nakatingin ka or pero you listen to the heart. You listen to what the heart is actually speaking. Parang ganun. And lastly, nakalagay dito number 5, hug more. Akala natin walang effect yung physical intimacy, physical contact, ganyan, in your thriving relationship. Pero, importante din pala yung hugs, yung simple touches, na good touches in marriage, parang ganun. Kasi minsan nawawala na yun kasi you focus on the kids and all of the work and chores and all. Pero mahalaga pa rin pala yun. So, hug more. Yan. We don't know. It might, ignite again yung parang honeymoon stage. May mga ganun yung honeymoon stage. Tapos recently, meron akong napanood na videos, ganyan. When we thought na our marriage is actually falling apart, sabi dito, stop labeling your marriage as dysfunctional. Kasi the more na sinasabi mo na, sira tong marriage ko, dysfunctional na tong marriage ko, the more na mangyayari yun So believe na yung marriage mo is actually great and that it could actually be great. Sometimes kailangan natin maging positive and try to look at the good things still out of it in spite of looking always on the negative na kung anong wala ka, alam mo yun, kung anong hindi mo nagagawa within this marriage. Masyado tayo kasi minsan nakafocus to the negative. Pero pwede pala na we stop labeling our marriage as dysfunctional and we believe that our marriage is great. And then yes, prayer works. Sabi nga, hindi natin kayang baguhin yung spouse natin. Di ba? Di ba, Wilmer? Parang mahirap magbago ng tao. But then the Lord could work on the person's life. Pag-pray natin yung spouse natin, pag-pray natin yung marriage natin. And yes, communication. And sabi dito, one thing, find out what your spouse likes. I mean, ano yung nagugustuhan ng spouse mo na ginagawa mo? Then keep doing it. And then find out kung ano yung ayaw ng spouse mo na ginagawa mo or yung ginagawa mo na ayaw ng spouse mo, then stop doing it. Minsan ganun lang naman kasimple Pero minsan nag-overthink tayo na ano pa bang pagkukulang ko? Ano bang ginawa ko mali? Something like that. Pero minsan kailangan lang natin try to reflect on it and find it out. Ano ba yung gustong-gusto niya na ginagawa ko? Then I'll continue it. Ano ba yung ginagawa ko na ayaw niya? Then not anymore. Ako, nagpapasalamat ako, Wilmer, din sa Panginoon. Kasi ang dami niyang ginamit din na resources like this. Itong mga libro na to, merong mga podcast, mga video sa YouTube na mga Christian counselors and discussions, kagaya nitong ginagawa natin ngayon, na we can refer to kung tayo ay may mga challenges. Napakarami na ring resources available online. So again, it's the intentionality when we acknowledge yung ating kakulangan at ma-recognize natin yung ating need. There are so many things that we can look at. Maraming churches, especially the Christian churches, ay
Marami pong resources talaga kasi napakahalaga po foundation na nito sa Christian churches, yung families and marriage. So napakarami pong resources available din. Kailangan lang din po nating maging mapili, maghanap, hanapin mabuti, piliing mabuti yung mga godly resources na ating titingnan. And sa amin pong church, we belong to the Seventh-day Adventist Church. Meron pong Adventist Home na libro na sinulat ni Ellen G. White na isa din po sa aming mga resource books na tinitingnan para mas mapagtibay po ang ating mga families. Yan, napakaganda, no? So dito nakikita natin, no, sa mga pamilya o mag-asawa na kumbaga nagkakaroon ng ganito mga problema, nakikita natin na kailangan magkaroon ng cooperation yung dalawang party, no? Pero ang mahirap, anong masasabi natin sa isang tao, isang party, sa isang relasyon na siya lang yung nakaka-recognize ng need, siya lang yung nagnanais na mag-improve yung relationship. Ano kayang pwede niyang gawin? Katulad sinabi na kanina, hindi naman natin kaya baguhin yung partner natin. Anong pwede niyang gawin para makumbinse o kahit pa paano ay makikooperate yung partner? Totoo yun, Wilmer, no? Ang tanging meron lang tayo kakayahan to work out on it is yung sarili natin. Ang meron lang tayong pwedeng baguhin yung sarili natin. Kasi we can decide for ourselves. Ano mo yun? Pero we cannot decide for the other person. So una sa lahat, aside from praying, is actually try to change your responses. Try to change your attitude. Try to change your mindset. Ikaw mismo. While waiting for the other person to act on it. To act on what you're actually doing na. Kasi sometimes inaantay natin na dapat ikaw muna yung magbago. Alam mo yun? Pero actually, ikaw sa sarili mo, may kailangang baguhin. Ikaw sa sarili mo, meron ka kasing mga reaction and responses to him or to her na mali, na nakakapag-trigger ng, ng init ng ulo, nakakapag-trigger ng away and all, ng pagkawala ng affection, ganyan. So, yun yung unang-una sa lahat. We reflect on ourselves. And then we try to change things we can change na kaya natin. Through God's help din naman. So, hindi natin sinasabi na kasalanan mo, ikaw yung may kasalanan. Oo, sinasabi lang natin na ikaw yung may mga bagay na pwede mong kontrolin, yung pwede mong kontrolin. And that is yourself. At wag natin kakalimutan na patuloy ipagpanalangin yung ating mga spouses. We don't know sometimes the battles na kanilang kinakaharap. Minsan kahit gaano tayo ka-open, may mga bagay yung spouses na marahil pinagdadaanan sa sarili nila na hindi man natin natutulungan pa mag-express. It's between them and God. Patuloy nating ipanalangin yung ating mga spouse sa mga battles nila. Kagaya ng pagpapanalangin natin sa sarili nating mga struggles. Kasi again, ang ating spouse ay extension ng ating mga sarili. So yung intercession sa Panginoon, pag mamakaawa na mag-intervene ng Panginoon ay mahalaga. Amen, amen. So, ayan, marami na tayo natutunan, no? Tungkol sa buhay ng isang mag-asawa na makakatulong para mas lalong mag-thrive at mas lalong maging masaya ang samahan. Ngayon, pakinggan naman natin yung view ng ating mga kabataan dito sa ating topic na usapang pag-aasawa. So, mga kabataan, what do you think? And for me, bilang isang single, yung opinion ko, walang ibang sekreto kung paano magkakaroon ng long-lasting na marriage relationship is kapag si Kristo talaga yung foundation at yung sentro ng inyong relasyon. Kasi consistency is the key. Because the more na consistent ka, the more na committed ka dun sa partner mo. At the more na minamahal mo yung Panginoon, the more na minamahal mo din yung partner. Kasi wala namang ibang pinanggagalingan ng pagmamahal kundi yung Panginoon lang. Kaya nga diba nauso sa mga kanta sa panahon ngayon yung napagod ka, no? Bakit ka napagod? Kasi yung love na pinanggagalingan is hindi galing sa Panginoon. Sa sarili mo lang. Pero kapag yung Panginoon yung pinanghugutan mo, hindi ka mapapagod na mahalin yung tao. Kahit na ano man yung pagsubok o problema na dumating sa inyo, babalik at babalikan mo paano kayo nagsimula, ano ba yung dahilan bakit kayo pinagtagpo ng Panginoon. And always remember na palagi ka lang bumalik sa reason kung bakit kayo pinagtagpo ng Panginoon. At the more na mas malalim yung connection
at relasyon mo sa Panginoon, the more na mas lalo din magiging malalim yung connection at relasyon mo sa partner mo. So, yan. Salamat po sa ating kabataan na nagpa-interview at nag-share about what does she think about sa pagkakaroon ng thriving marital relationship. So, Ma'am Jaisel at Sir Enan, ano masasabi niyo sa sinabi ni Rocky? Nakakatuwa na marinig yung ganun, ano? Sana marami pang kabataan ang ganun ang pag-iisip. Yes. Kasi primarily, si Kristo talaga, siya lang talaga ang only solution sa lahat ng mga issues. Siya lang din ang makakatulong sa mga mag-asawa na mag-thrive at mas mahalin pa ang isa't isa. Because God is love and all true love comes from the Lord. Yung talagang Jesus is the way, the truth, and the life. Nangyayari talaga yun na in a marriage relationship, the more we have a closer relationship with Jesus, the more ka na may inspire to actually show the same love to your spouse. Kasi ang hirap naman na sa mahuhugutin yung pagmamahal, di ba? Kung hindi mo naranasan sa Panginoon din naman or kung wala ka talagang relationship kay Jesus. So, malalabas mo lang din talaga yung true love and yung true expression ng love because you have such relationship with Jesus. So, that's a very good point. And minsan merong, parang si brother-in-law ko ata yun, nag-vow siya sa aking sister during the wedding na ang unang vow niya is that he will be committed to the Lord. And as he is committed to the Lord, alam niya na he will be committed to my sister, yung wife niya. Kasi totoo yun, pag faithful ka sa Panginoon, magiging faithful ka rin sa spouse mo, diba? Takot mo na lang sa Diyos. Ay. Meron ako naalala na illustration na nabasa ko rin doon na kinumpare niya yung relationship natin kay Jesus sa safe na ano mo yung Safety deposit niya. oo, yung iniikot-ikot na gano'n, ano man tawag na gano'n. So kapag yung sa bangko, yung safe sa bangko, meron siyang code na kailangan mo i-decode. Once na ma-unlock mo yun, kaya mo na rin buksan yung iba pang mga pintuan na sinasabi niya na gano'n din yung ating relasyon sa Panginoon, kay Kristo. Whether sa married life, whether sa anumang aspeto ng buhay natin, once na ma-unlock natin yon, mabubuksan din natin yung lahat at yung gold na nakatago, yung blessing na nakatago sa buhay natin, makukuha natin yung lahat, ma-experience natin yung lahat once na ma-unlock natin yung relationship na yun sa ating Panginoon. So, naalala ko yun sa bilang susi sa thriving na marital life at ano bang aspeto pa ng buhay. Sa career life man yan, sa pag-aaral man yan, ang susi palagi ay yung ating relasyon sa Panginoon. Yan. So, sa kabuuan, ang relasyon sa pag-aasawa ay isang mahalagang aspeto ng buhay na nagdadala ng mga challenges at joy at the same time. Nararapat rin nating ilapit sa Panginoon ang ganitong mga desisyon nang sa ganon ay maging sentro at pundasyon ng iyong marital relationship. Ang pagiging handa sa iba't ibang aspeto ng buhay ay nakakatulong sa matibay at masayang pag-asawa. So, bago po tayo matapos, tayo po muna ay sumandaling manalangin with Ma'am Jaisel. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat for giving us a lot of insights for us to have a thriving and growing marriage. And we pray, Lord, na patuloy po kayong maging ehemplo para sa amin. The way you love us so much, ganun din po nawa ang pagmamahal na ibahagi namin sa aming mga partner sa buhay. Pagpalain niyo po ang lahat ng manonood at tagapakinig na sila din naman po, Panginoon, ay tulungan po ninyo sa kanilang mga relasyon. Na Panginoon, tulungan sila na manavigate ang mga solusyon sa mga challenges at problemang kinaharap po nila. As well as enable them, Lord, to have courage to show love in a way that na gusto niyo po ipakita po nila. Continue to give them knowledge and wisdom din naman po in many things, especially in their decision makings. Pagpalain po kaming lahat at ang presensya niyo po ang siyang sumaamin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, salamat po, Enan and Jaisel, sa pagsama sa atin ngayon. Meron po ba kayong huling gustong sabihin sa ating mga viewers at listeners? As my parting word, pinapanalangin ko lahat ngayon ng mag-asawa, whether you are in a thriving married relationship o yung mga struggling sa kanilang buhay mag-asawa, pinapanalangin ko na ang Panginoon ang kumilos sa inyo. Yung mga nagta-thrive ay lalo pang mag-thrive at yung mga nasa challenge ay
makita nila ang kapangyarihan ng Panginoon para masolusyonan yung kanilang mga issues. At doon din naman sa mga kabataan na nagko-contemplate pa ng pag-aasawa na papasukin ang kanilang married life, pinapanalangin ko na mapuno kayo ng karunungan mula sa Panginoon para mas maging ready kayo sa pagpasok nyo sa pag-aasawa. Yes, on my side, I want to share na lagi may pag-asa. When we think na hopeless yung situation or yung relationship, look unto Jesus and give it all and surrender it to the Lord. And you'll never know how the Lord could work in your relationship. And at the same time, sa mga nagpe-prepare nga for married life, I pray na you will take courage. Take courage in going into it, knowing na hindi kayo nag-iisa. And God will always be on your side. Ayan, amen. So, yan, sa ating mga tagapanood, kung marami po kayong natutunan ngayon, iniimbitahan po muli namin kayo sa mga susunod po na episodes. Si Jazel at si Enan ay makakasama pa po natin sa mga susunod po natin na pagtalakay ng may kinalaman sa pagpapamilya. Kaya samahan niyo po kami ulit next week sa Usaping Mabuting Magulang. Same time, same channel, dito pa din po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.